1:30. Long time no see. It's July 25. And yes, nag-train kami. We're here in Milano, Certosa because we're getting our rented car. Nag-rent kami ng car. Malalaman nyo later kung bakit. Okay, so, update guys later. Hi guys! It's 2:11 and we are in the new car. Kanina nag-trend kami because ito na nga, kukwento ko sa inyo kasi may susunduin tayo sa Bergamo Airport and dito sila magbe-vacation for 11 days. So, madami kami kaya kinailangan namin mag-rent ng 9-seater car. So, ito sinasakyan namin ay 9-seater car. It's Hyundai. And grazie kay Eros kasi siya nag-recommend sa amin nitong ano na to, itong sasakyan na to. Kasi naghanap talaga kami kaya nag-isip kami mag-train na lang kami. Kaso ang mangyayari pag train, hindi namin hawak yung oras. So sabi ni Anthony, ganun din yung magagastos. Kinumpute namin, matagal namin pinag-compute dahil February pa lang or March. Nagsabi na yung susunduin natin sa airport na dito sila magbabakasyon. So, sabi namin, sige, kalkulahin natin kung magkano, ganyan. And we ended up na kumuha ng 9-seater kasi hindi kami kasya. Kasya sana kami doon sa sasakyan namin kung meron pa isa sanang nagdadrive. Kaso, ang driver namin ay si Anthony lang. So, wala akong choice kundi kumuha ng 9-seater na seat. Ngayon, we're heading to Bergamo. Eh, nakuha na namin yung sasakyan, naitanong na namin yung dapat itanong. Noong una, medyo nahirapan si Anthony kasi syempre matagal na laging normal na sasakyan lang. Tapos yung mga cambio and something, ganyan. So, nabaguhan siya for the first time. Pero ngayon okay na, nandito na kami sa autostrada. Pakita ko sa inyo mamaya kung sino ang aming susunduin sa airport. Ito na nga sila, Ate Malin, Casey, CJ, Michelle, and Dominic and Thea. Sobrang saya. Nakarating na sila galing Coventry. And umuwi lang kami sa bahay. Kumain ng saglit. And then, pumunta na kami ng Sacramonte. Kaso, noong time na yan ay sarado na yung simbahan. So, nag-picture-picture lang kami. Sightseeing. And sabi ko, bago sila umalis, bumalik sa Coventry, ay sisimba ulit kami dito. So, babalik na lang kami. 8:30 and we're heading to our big car. Nang hirap i-parking kasi naninibago pa ang aking driver. Gelato time. Pagkatapos namin sa Sacramonte, mag-picture-picture, we decided to get gelato. Nag-parking lang kami dun sa bahay namin and gelato time. Pero umuwi din kami dahil maaga kami bukas. Hi guys, it's 10:30 and we are in Pisa. Umalis kami sa bahay, magsi-6 na. Siyempre nag-stop over, nakadalawa kami stop over. Tapos ngayon papunta na kami ng Pisa, yun ang first stop. Pagkatapos namin magpicturan at magpainit sa Pisa, we are decided to eat dito sa Italian restaurant na may pangalang Notte Di na recommended ng Tia Maring. Tapos pagkatapos namin doon, nagpunta kami sa Firenze to see the Duomo ng Firenze at yung ponte nila. Hindi ko matanda kung ano yung ponte. So, picture. And pagkatapos namin dito, umuwi na rin naman kami pa Varese kasi 4 hours drive din yan. Napuntahan namin is Pisa and Firenze today. Go up! No. Ah, it's closed. Castello Montebello.
Castello di Montebello sa Bellinzona, sa Switzerland to. Yan yan, picture, jump shot. Tapos pagkatapos niya, nagpunta din ng Lugano, Switzerland. At 8 a.m. on the Sunday, nagkita kami ni Pam sa Starbucks. It's a surprise na pagkikita with Ate Malen. Then, di siya nakapunta nung funeral ni Kuya Joel. And pagkatapos namin mag-Starbucks, and thank you Pam for the libre, nagpunta kami ng Duomo at nakita naman namin ng Ate Catherine dahil di rin siya nakapunta ng funeral. So, some pictures and pumasok din kami sa loob ng Cathedral ng Duomo. Tapos pagkatapos nagpunta kami sa Castello ng Milan. At syempre sa sobrang init, kailangan matapos ang araw na ito with the granita and uwi na sa bahay. We're heading to Venezia. Pero nag-train kami kasi nag-park kami sa Venezia Mestre. One stop lang yon papunta dyan mismo sa Venezia. Kasi pag dyan sa Venezia kami nag-park, sobrang mahal ng parking. So, doon kami nag-park. So, yan, San Marco yan. Nagpunta din kami dyan sa loob ng San Marco. Pumasok kami dyan kahit medyo mahaba yung pila. Then, kasi sobrang ganda ng kanilang simbahan. Parang lahat yata gold siya. Touchdown Verona. After 1 hour and a half na travel by the car, na nakarating na rin kami sa Verona galing Venezia. And makikita mo dito ay arena. And yung house ni Juliet, kung nasan yung kanyang statue na pag hinawakan mo daw yung kanyang breast ay more love for other people and for yourself. So, pwede ka rin kumuha dyan ng mga lock para isulat mo yung name. And this is my #1 favorite na napuntahan ko na within dito sa Italy. So, kaya minake sure ko makapunta rin si Ate Malen at sina Michelle dito. Yun, nag-picture lang. And then, pagkatapos sa amin mag-picture, nagpunta rin kami sa isang ponte nila. And then, pagkatapos sa amin magpunta sa ponte, umuwi na rin kami sa kasi dahil meron pa kaming almost 4 hours na drive. Siyempre, bago mag-travel ulit, kailangan mo nuli mag-gelato. Gelato everyday, everywhere. It's your turn. Wag mo pa kalaki naman. Mabubunagan yung mukha eh. Okay. Papatingin nga kay Teya. Tuesday and chill lang ng umaga, nagpahinga after ilang araw na sunod-sunod na biyahe. And around 12:30, nakarating kami sa aming lunchtime sa Wok Beijing. It's Eat All You Can buffet style. So kahit ano pwede mo nang kainin. It's a combination of Chinese, Japanese, and Italian cuisine. And then, pagkatapos niya, nihatid nila ako sa work. At pagkatid nila sa work, nagpunta naman sila sa Foxtown. It's an outlet located in Switzerland. And pagkatapos nila doon, sinundo naman nila ako sa work. And nagpunta naman kami sa isang mall na tawag dito ay Arese. And doon naman kami nag-dinner and some shopping. And then, we're headed home early. Because bukas, we are heading to another 4 hours drive.